Madalas hinuhusgahan ng isang tao base sa kanyang panlabas na itsura. Kahit gaano pa kabuti ang iyong kalooban, kung pangit naman ang kaanyuan ay hindi ka kaagad magugustuhan. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Sa kabila ng kanyang kakaibang itsura, si Godfrey Baguma o mas kilala sa tawag na si Bobby ay nakapangasawa, hindi lamang ng isa kundi ng 3 babae. Si Godfrey ay ipinanganak at lumaki sa bayan ng Mabarara na matatagpuan sa Uganda. Kahit mahirap ay masaya naman ang kanilang pamumuhay. Subalit noong sumapit na ang ika-10 taon niyang kaarawan ay nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na karamdaman, kung saan nag-iba ang porma ng kanyang mukha. Noong una ay maliit na buko lamang ito sa kanang pisngi. Pero habang tumatagal ay palaki na ito ng palaki. Ito rin ang naging dahilan upang siya ang maging sentro ng katatawanan sa kanilang lugar. Kinatatakutan na rin siya ng kanyang mga kaklase at mga kapitbahay, kaya napilitan siyang huminto na lamang sa pag-aaral. Mas pinili niyang manatili na lamang sa loob ng bahay kung saan hindi niya maririnig ang tawanan at pangungutya ng mga tao. Sa paglipas ng mga taon, unti-unti na siyang nasasanay sa mga masasakit na salitang ibinabato sa kanya ng mga tao. Kinailangan niya na ring maghanap buhay upang tulungan ang kanyang pamilya. Iniwan na rin sila ng kanyang ina dahil hindi nito kinakaya ang mga panlalait na kanyang naririnig araw-araw. Dahil hindi nakapagtapos sa pag-aaral, nagtrabaho si Godfrey bilang sapatero. Akala niya ay ganoon na lamang ang magiging buhay niya, isang kahig, isang tuka. Hanggang isang araw, tinanong siya ng kanyang customer kung gusto niya bang sumama sa isang palabas upang mag-perform. Pumayag naman si Godfrey dahil mas malaki ang kikitain niya roon. Taong 2002, sumali siya sa kompetisyon ng pinakapangit na lalaki sa kanilang bansa, kung saan siya ang nanalo. Lalo pa siyang nakilala gamit ang kanyang screen name na si Bobby. Di nagtagal, pinakasalan niya ang kanyang unang asawa. Sa loob ng 4 na taon nilang pagsasama ay nabiyayaan sila ng 2 anak. Masaya naman ang kanilang pamilya, ngunit isang araw, natuklasan niya na mayroon pala itong ibang lalaki. Ayon kay Godfrey, alam niya naman sa kanyang sarili na talagang kakaiba ang kanyang pisikal na itsura. Pero tao din naman siya na nagmamahal at nasasaktan. Noong malaman niya ang panloloko ng kanyang asawa ay sinabi niya rito ang mga salitang, "Hindi ko naman ginusto na maging ganito ang itsura ko. Kung sa tingin mo ay nagiging pabigat na ako sa iyo ay okay lamang na umalis ka pero iwanan mo ang mga anak ko." Matapos ng pangyayaring iyon ay tuluyan na siyang iniwan ng kanyang asawa. Ipinagpatuloy ni Godfrey ang pagtatrabaho bilang singer at comedian hanggang nakilala niya si Kate Namanda. Naging masaya ang kanilang pagsasama sa loob ng maraming taon at sa kabutihang palad ay nabiyayaan sila ng 5 anak. Ayon kay Kate, kapag nahanap mo na ang tamang tao para sa iyo ay huwag kang makinig sa sasabihin ng ibang tao. Makinig ka sa itinitibok ng puso mo. Hindi problema ang pera at pisikal na itsura kung mahal mo talaga ang isang tao. Ibinahagi din ni Godfrey na sa paglipas ng mga taon ay natutunan niyang gawing hanap buhay ang itsura na dati ay kanyang kinamumuhian. Naging daan ito upang magkaroon siya ng maayos na pamumuhay kasama ang kanyang mga anak. Dahil kilala si Godfrey sa kanilang lugar, may ilang espesyalista ang lumapit sa kanya upang siya ay tulungang magamot ang kanyang karamdaman. Dumaan siya sa maraming pagsusuri at makalipas ang 7 linggo ay lumabas ang resulta. Napag-alaman ng mga doktor na mayroon siyang fibrodysplasia. Ito ay isang uri ng sakit na nagiging dahilan upang ma-deform at maparalisa ang ilang parte ng katawan. Maaari din itong mapigilan sa pamamagitan ng pag-inom ng mga gamot at tamang medikasyon. Ayon pa sa mga doktor, maaari itong mamana ng kanyang mga anak. Noong malaman ito ni Godfrey ay namuo ang kanyang takot. Aniya,
Ayaw niyang maranasan ng kanyang mga anak ang hirap at sakit na kanyang pinagdaanan sa loob ng maraming taon. Mayroon siyang anak na babae kaya ipinagdarasal niya na sana ay hindi na ito mamana pa ng kanyang mga anak. Taong 2014, lalo pang sumikat si Godfrey sa kanilang bansa dahil sa kanyang music video na Abalaga. Sa kasalukuyan ay mayroon na itong 15 million views sa YouTube. Mas dumami rin ang kanyang mga taga-suporta at palabas. Taong 2020, sa edad na 47, sa ikatlong pagkakataon ay muling ikinasal si Godfrey. Marami ang nagulat sa pangyayaring ito. Naging laman rin siya ng mga pahayagan sa kanilang lugar. Naging enggrande ang kanilang kasal at ayon pa sa mga tao, ang ikatlong asawa ni Godfrey ang pinakamaganda sa lahat. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pamamayagpag ng pangalan ni Godfrey Baguma sa kanilang bansa. Marami na siyang naipublish na kanta na talaga namang pumatok at kinagiliwan ng maraming tao. Sa kabila ng kanyang kakaibang itsura ay nagawa ni Godfrey mamuhay ng masaya at malaya. Kahit maraming beses na siyang nabigo ay hindi siya sumuko. Ipinagpatuloy niya ang buhay na punong-puno ng pag-asa. Ang payo niya sa lahat, huwag nating gawing negatibo ang mga hindi magagandang bagay na mayroon tayo. Sa halip, gamitin natin ito upang maging mas malakas at matatag tayong harapin ang bawat araw ng may pag-asa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na maraming beses man tayong masaktan at mabigo, gaano man kabigat na problema ang ibigay sa atin ay huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong mapagod na harapin ang bawat pagsubok ng may ngiti sa ating mga labi. Dahil siguradong malalampasan natin ang lahat ng ito. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.